Kaya naman pala kayo nasakop ng mga Amerikano at Espanyol. Ilang beses ko na bang sinasabi sa ere, sana tumigil na ang mga Pilipino. Sa pag-aaral dito sa Japan, isang nakakagimbal na pahayag na biglang umalingaw-ngaw sa isang silid-aralan ng high school sa Japan. Isang salitang binitiwan ng isang gurong may makabayang pananaw na tila isang deklarasyon ng giyera na itinutok sa isang estudyanteng Pilipino. Ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Ang 17 taong gulang na dalagitang nakaupo sa kanyang harapan ay isang henyo na nakapasa sa Yale University at bihasa sa maraming wika. Ginoo, mali po ang sinabi ninyo. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid at nagsimula ang isang hindi inaasahang paglaban. Kakayanin kaya ng dalagitang ito na malampasan ang walang tigil na pang-aapi ng kanyang guro at ng mga estudyanteng sumusunod dito? At ano ang nakakagulat na pagbabagong magaganap sa huli? Dito magsisimula ang tunay na kuwento. Ngunit bago iyon, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like at mag-iwan ng komento kung ano ang ginagawa ninyo habang nanonood. Nais din naming marinig ang inyong mga kwento. Sinalubong ng ating bida, si Lia Bonifacio, ang bagong araw habang pinagmamasdan ang sikat ng araw sa Tokyo na tumatagos sa bintana ng silid-aralan. Sa edad na 10, sanay na siyang manirahan sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ng kanyang ama. Dahil sa kanyang ama na isang diplomat, bata pa lang si Lia ay nalantad na sa iba't ibang wika, Ingles, Hapon, Pranses at Espanyol, lahat ay kaya niyang bigkasin ng may kahusayan. Ang wikang Hapon, partikular, ay pinag-aralan niya ng 3 buwan bago sila lumipat kaya't wala siyang naging problema sa pakikipag-usap sa mga lokal na estudyante. Sa loob ng bag ni Lia, maingat na nakatago ang kanyang acceptance letter mula sa Yale University. Habang tinatahak niya ang landas tungo sa pangarap na maging isang international lawyer, determinado siyang sulitin ang kanyang buhay high school sa Japan. Naniniwala siyang ang mga bagong kakilala at karanasan sa bagong kapaligiran ay lalong magpapatatag sa kanyang pagkatao. Pagpasok sa silid, umupo si Lia sa kanyang upuan at binuklat ang libro. May oras pa bago magsimula ang klase, kaya't inaral na niya ang leksyon para sa araw na iyon. Ang mga kaklase niya ay madalas na namamangha sa kanya. Isang bagong salta mula sa Pilipinas na napakagaling maghapon at masipag sa pag-aaral ay tunay na kahanga-hanga para sa kanila. Pumasok ang kanilang homeroom teacher at nagdala ng balita. Ang dati nilang guro sa kasaysayan ay biglang nag-resign dahil sa personal na dahilan. Isang bagong guro ang papalit. Nagbulungan ang mga estudyante, ngunit hindi ito pinansin ni Lia. Para sa kanya, kasaysayan ng Japan ang pag-aaralan, kaya't kahit sino pa ang magturo, mag-aaral siya ng mabuti. Nang matapos ang unang klase at dumating ang recess, ilang estudyante ang lumapit kay Lia. Humanga sila sa kanyang galing sa wikang Hapon at nagtanong kung paano niya ito natutunan ng ganoon kabilis. Ngumiti si Lia at ikinuwento ang kanyang mga karanasan. Ang paglaki sa iba't ibang bansa kasama ang kanyang ama, kung paano niya natutunan ang mga wika ng natural at ang kanyang mga damdamin habang nararanasan ang iba't ibang kultura. Ngunit hindi lahat ng estudyante ay malugod na tinanggap si Lia. Sa likod ng silid, ilang estudyante ang masama ang tingin sa kanya. Alam nilang galing siya sa Pilipinas at tila sapat na iyon para makaramdam sila ng pagkailang. Naramdaman ni Lia ang mga titig na iyon, ngunit sinikap niyang huwag itong pansinin. Iniisip niyang normal lang ang mga ganitong bagay kapag umaangkop sa bagong kapaligiran. Pagsapit ng tanghalian, inilabas ni Lia ang kanyang baunan at tahimik na kumain mag-isa. Ito ay isang lunchbox na puno ng pagkaing Pilipino na maingat na inihanda ng kanyang ama. Manok na adobo, sinangag, at ilang piraso ng lumpiang Shanghai. Isinubo ni Lia ang isang kutsara at naramdaman ang lasa ng kanyang tahanan. Ang mga ganitong simpleng sandali ang nagbibigay sa kanya ng malaking kapanatagan. Sa hapon, may klase sila sa PE. Mahilig si Lia sa sports, lalo na sa volleyball. Nang maglaro sila,
Lumabas ang kanyang galing. Ang kanyang mga tama at matatalim na spike ay nagpahirap sa kalabang koponan. Ang kanyang mga kakampi ay pumalakpak at natuwa sa kanyang galing. Sa pamamagitan ng mga sandaling ito, unti-unti siyang naging malapit sa kanila. Nang matapos ang klase, inayos ni Leah ang kanyang gamit at binalikan ang araw na nagdaan. Ito ay isang payapang araw, at ang proseso ng pag-angkop sa bagong kapaligiran ay tila mas madali kaysa sa inaasahan niya. Bagamat nakakabahala ang mga titig ng ilang estudyante, naniniwala siyang malulutas din ito sa paglipas ng panahon. Habang pauwi, dahan-dahang nilakad ni Leah ang mga kalsada ng Tokyo, pinagmamasdan ang tanawin. Ang mga taong nagmamadali, ang mga kumikinang na neon sign ng mga tindahan, at ang mga gusaling pinaghalong tradisyon at modernidad ay nakakuha ng kanyang pansin. Ang lahat ng ito ay bago at kaakit-akit. Dito niya lalong naramdaman na bawat bansa ay may sariling natatanging kultura at damdamin. Pagdating sa bahay, sabay silang naghapunan ng kanyang ama. Tinanong siya ng ama kung kumusta ang araw niya at detalyadong ikinuwento ni Leah ang lahat ng nangyari sa paaralan, ang mga bagong kaibigan, ang magandang laro sa PE, at ang balita tungkol sa bagong guro sa kasaysayan. Walang siyang pinalampas. Ngumiti ang kanyang ama habang nakikinig sa kuwento ng kanyang anak. Nang gabing iyon, nahiga si Leah sa kanyang kama na puno ng pananabik para sa kinabukasan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi alam ni Leah na simula bukas, ang kanyang payapang buhay sa paaralan ay magkakaroon ng malaking pagbabago. Kinabukasan ng umaga, dumating si Leah sa paaralan nang mas maaga kaysa karaniwan, dala ng kanyang kuryosidad sa bagong guro sa kasaysayan. Pagpasok sa silid, may ilang estudyante na naroon na at nag-uusap tungkol sa bagong guro. Mula sa kanilang usapan, nalaman niyang tila sikat ang darating na guro. Bago magsimula ang unang klase, bumukas ang pinto at pumasok ang bagong guro sa kasaysayan. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 50s, na may matalim na itsura, tumayo siya sa harapan at tiningnan ang mga estudyante bago magpakilala. Ang kanyang pangalan ay G. Tanaka, isang veteranong guro na matagal nang nagtuturo ng kasaysayan. Sinabi ni G. Tanaka na ilang beses na siyang lumabas sa telebisyon at binigyang diin na ang kanyang misyon ay itanim sa isipan ng mga mag-aaral ang tamang pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Japan. Humanga ang mga estudyante sa kanyang kumpiyansa at pumalakpak. Sa simula, walang ibang inisip si Leah kundi ang mag-focus sa klase. Nang magsimula na ang leksyon, tinalakay ni G. Tanaka ang modernong kasaysayan ng Japan, mula sa Meiji Restoration at kung paano naging isang makapangyarihang bansa sa Asya ang Japan. Ang kanyang paliwanag ay maayos at lohikal, ngunit may malakas na pananaw na nakasentro sa Japan. Ito ay lalong naging halata nang talakayin niya ang panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ipinipilit ni G. Tanaka ang teoryang pinalaya ng Japan ang Pilipinas mula sa mga Amerikano at tinulungan itong umunlad. Ayon sa kanya, hindi uunlad ang Pilipinas kung walang tulong mula sa Japan. Nagsimulang makaramdam ng pagkailang si Leah. Alam niyang maraming bahagi ng sinasabi ng guro ang salungat sa katotohanan ng kasaysayan. Habang tumatagal ang klase, lalong nagiging mapanig ang mga pahayag ni G. Tanaka. Maging ang kultura ng Pilipinas ay kanyang minaliit. Sinabi niyang ang mga Pilipino ay walang sariling pagkakakilanlan at kinuha lamang ang kultura mula sa mga Espanyol at Amerikano. Tinawag niyang walang saysay na paglaban ang kilusang gerilya ng mga Pilipino. Mahigpit na ikinuyom ni Leah ang kanyang kamao sa ilalim ng desk. Ngunit dahil ito ang unang klase, nagpasya siyang huwag munang mag-react. Tiningnan niya ang reaksyon ng ibang mga estudyante. Karamihan sa kanila ay tila tinatanggap ang sinasabi ng guro. May ilan pang ang tumatango bilang pagsang-ayon. Nang mag-recess, pinag-usapan ng mga estudyante sa paligid ni Leah ang leksyon. Pinuri nila si G. Tanaka
at sinabing napaka-interesante ng kanyang paliwanag. Halatang-halata ang kanilang pagmamalaki sa naging papel ng Japan sa pag-unlad ng Asya. Sa gitna ng ganitong kapaligiran, naramdaman ni Leah na tila kakaiba siya dahil sa kanyang naiibang pananaw. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, nag-aalab ang galit. Hindi niya matanggap na binabaluktot ang kasaysayang puno ng pagdurusa at sakit ng kanyang mga ninuno. Gayunpaman, pinigilan ni Leah ang kanyang emosyon at hinintay ang susunod na klase, umaasang magbibigay din ang guro ng ibang pananaw. Sa pangalawang klase ng kasaysayan, mas naging detalyado si G. Tanaka. Tinalakay niya ang mga pulisiya ng Japanese Imperial Army sa Pilipinas at binigyang diin kung gaano kalaki ang pamumuhunan ng Japan para sa pag-unlad ng bansa. Ginamit niyang halimbawa ang pagtatayo ng mga infrastruktura at pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Hindi na makatiis si Leah, ngunit nagpa siya pa rin siyang maging maingat. Plano niyang kausapin ng personal ang guro pagkatapos ng klase upang ipaalam na may iba pang pananaw sa kasaysayan. Ngunit, mas mabilis dumating ang pagkakataon kaysa sa inaasahan niya. Biglang nagtanong si G. Tanaka sa klase. Tumingin siya sa paligid at humingi ng opinyon. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang tingin ni G. Tanaka kay Leah na may makahulugang ekspresyon na para bang alam niyang si Leah ay isang espesyal na estudyante. Sa katunayan, alam na ni G. Tanaka ang impormasyon tungkol kay Leah. Narinig niya mula sa homeroom teacher na may bagong estudyante mula sa Pilipinas at nalaman din niya ang tungkol sa mataas na grado ni Leah at ang balitang nakapasa siya sa Yale, kaya't mas lalo siyang naging interesado. Ngumiti si G. Tanaka kay Leah, ngunit sa likod ng ngiting iyon, tila may nakatagong intensyon. Instinctively, nakaramdam si Leah ng pagkailang. Ngunit hindi pa siya sigurado. Iniisip niyang baka interesado lang ang guro sa isang bagong estudyante. Pagkatapos ng klase, lumabas si Leah na may mabigat na kalooban. Nagsimulang gumapang ang isang pakiramdam ng pangamba sa kung ano ang maaaring mangyari. Sa oras ng tanghalian, walang gana si Leah. Kahit na tinitingnan niya ang baunan na inihanda ng kanyang ama, parang hindi niya ito malunok. Ang init ng pagkain mula sa kanyang bayan ay natabunan ng bigat ng kanyang sitwasyon. Sinubukan niyang palakasin ang kanyang loob. Iniisip na nakakahiya ang kanyang nararamdaman. Ang mga klase sa hapon ay lumipas ng maayos, ngunit ang isipan ni Leah ay puno pa rin ng mga iniisip tungkol kay G. Tanaka, paano niya haharapin ang gurong ito at ang kanyang baluktot na pananaw sa kasaysayan? Pauwi, habang nag-iisa, inayos ni Leah ang kanyang mga iniisip. Ang pagdating ng bagong guro, ang mapanig na leksyon sa kasaysayan at ang kakaibang tensyon na kanyang naramdaman lahat ay tila hindi pangkaraniwan. Ngunit nagpasya siyang mag-obserba muna bago gumawa ng anumang hakbang. Pagdating sa bahay, nag-isip si Leah kung sasabihin ba niya sa kanyang ama ang nangyari. Ngunit naisip niyang hindi pa ito ang tamang oras para mag-alala ang kanyang ama. Sa halip, ikinuwento niya ang kanyang araw na parang normal lang ang lahat. Nang gabing iyon, hindi agad makatulog si Leah. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang huling titig ni G. Tanaka. At ang kanyang pangamba sa kung ano ang naghihintay sa kanya ay lalong lumalaki. Makalipas ang 3 araw, ang pangamba ni Leah ay nagsimulang magkatotoo. Ang paraan ng pagtuturo ni G. Tanaka ay lalong naging hayagan. Noong una, inakala niyang mayroon lang itong pananaw na nakasentro sa Japan, ngunit ngayon, sinasadya na niyang maliitin ang Pilipinas. Sa klase ng kasaysayan ng araw na iyon, tinalakay ni G. Tanaka ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ipinaliwanag niya ito bilang isang paraan upang palayain ang mga Pilipino mula sa kolonyalismong kanluranin. Tumigas ang mukha ni Leah, ngunit nagtimpi pa rin siya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni G. Tanaka ay hindi na niya kayang palampasin.
Sinabi ng guro na ang Pilipinas ay palaging umaasa sa ibang bansa at kahit pagkatapos ng digmaan, nakadepende pa rin sa tulong ng Japan. Habang sinasabi ito, tumingin siya sa paligid at nagtama muli ang kanilang mga mata. Tila sinasadya niyang tingnan ang reaksyon ni Lia. Ngumiti si G. Tanaka at direktang nagtanong kay Lia, "Ano ang opinyon mo? Posible bang umunlad ang Pilipinas nang walang tulong mula sa Japan noong panahong iyon?" Lahat ng estudyante sa silid ay napatingin kay Lia. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo, pinapakalma ang sarili. Alam niyang hindi na niya ito matatakasan. Nagsimula siyang sumagot ng mahinahon. Sinabi niya na ang Pilipinas ay may libu-libong taon ng mayaman at makulay na kasaysayan at kultura bago pa man dumating ang sinumang mananakop. Ang mga pahayag ni G. Tanaka ay nagsimulang magbago. Ngunit hindi tumigil si Lia. Ipinagpatuloy niya. Ang pananakop ng Hapon ay hindi nakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Ito ay isang brutal na pananakop na sumira sa aming kultura at pagkakakilanlan. Idinagdag niya na pagkatapos ng digmaan, ang Pilipinas ay bumangon sa sarili nitong pagsisikap. Naging malamig ang kapaligiran sa silid. Ang ilang estudyante ay nagulat sa sinabi ni Lia, habang ang iba ay nagpakita ng pagkainis. Si Gita Naka ay ngumisi. Sinabi niyang ang mga sinabi ni Lia ay emosyonal at base sa isang makitid na pananaw. Ipinunto niya na ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ay para sa kapakanan ng mga Asyano. Sumagot muli si Lia. Sinabi niya na ang mga patunay tulad ng Bataan Death March at ang pagdurusa ng mga comfort women ay hindi maitatanggi. Idiniin niyang ang mga ito ay hindi bunga ng emosyon, kundi mga katotohanang nakasulat sa kasaysayan. Tumindi ang tensyon sa pagitan ni Lia at G. Tanaka. Ang ibang estudyante ay hindi alam kung ano ang gagawin. Inutusan ni G. Tanaka si Lia na umupo. Sinabi niyang hindi dapat dinadala ang personal na damdamin sa klase. Ngunit sumagot si Lia na hindi ito personal na damdamin, kundi usapin ng katotohanan sa kasaysayan. Sa huli, sinabihan ni G. Tanaka si Lia na pumunta sa faculty room pagkatapos ng klase. Umupo si Lia, ngunit nag-aalab pa rin ang galit sa kanyang puso. Kasabay nito, lumaki ang kanyang pag-aalala sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng klase, naging awkward ang bunigi sa silid. May ilang estudyanteng lumapit kay Lia at sinabing matapang ang kanyang ginawa. Ngunit mas marami ang umiwas sa kanya o tumingin ng may pagkailang. Ang mga estudyante sa likod ay lantaran ng nagpakita ng galit. Naramdaman ni Lia na hindi magiging madali ang kanyang buhay sa paaralan. Sa oras ng tanghalian, nang ilabas ni Lia ang kanyang baunan, naging mas tahimik ang paligid. Tila sinasadya siyang iwasan ng mga estudyante. May ilan pang tumingin sa kanyang adobo at lumpia nang may pandidiri. Isang estudyante ang lumapit at sinabing, "Ang baho naman yan. Pwede bang sa labas ka kumain?" Nagulat si Lia. Dati, walang nagrereklamo sa kanyang pagkain. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Tahimik niyang inayos ang kanyang baunan at kumain mag-isa sa hallway. Habang kumakain, ang masarap na adobo ay tila pumait. Nangako siya sa sarili na hindi susuko, ngunit hindi niya maiwasan ang lungkot at sakit. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Lia si G. Tanaka sa faculty room. Inalok siya ng upuan at sinimula ng usapan tungkol sa kanyang asal sa klase. Sinabi ni G. Tanaka na kinikilala niya ang talino ni Lia, ngunit dapat siyang humusga base sa objektibong katotohanan, hindi sa emosyon. Iminungkahi niyang dahil galing si Lia sa Pilipinas, posibleng nakatanggap siya ng edukasyong may kinikilingan. Nag-init ang ulo ni Lia, ngunit sinubukan niyang maging kalmado. Ipinaliwanag niyang ang lahat ng sinabi niya ay base sa mga makasaysayang katotohanan. Ngunit hindi tinanggap ni G. Tanaka ang kanyang paliwanag. Sa halip, hiniling niyang iwasan na ni Lia ang pagbibigay ng personal na opinyon sa klase.
Nagbanta siyang kung patuloy niyang guguluhin ang klase, mapipilitan siyang gumawa ng ibang hakbang. Lumabas si Leah sa faculty room na may mabigat na damdamin. Tila nagsimula na ang tunay na laban. Ngunit kasabay nito, lalo siyang naging kumbinsido na tama siya. Pauwi, inisip niya ang mga nangyari. Ang direktang komprontasyon kay G. Tanaka, ang nagbago na pakikitungo ng mga kaklase, at ang pangamba sa mas mahirap na buhay sa paaralan. Ang lahat ay mas malala kaysa sa inaasahan niya. Ngunit hindi siya sumuko, itinuring niyang tungkulin na ipagtanggol ang kanyang pagkakakilanlan at ang tamang kasaysayan. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Leah sa kanyang ama ang lahat. Ipinagmalaki ng ama ang tapang ng kanyang anak, ngunit nag-alala rin sa mga posibleng pagsubok na darating. Ngunit nang makita niya ang determinasyon ni Leah, nangako siyang susuportahan niya ito hanggang sa huli. Pagkatapos ng unang komprontasyon, lalong naging mahirap ang buhay ni Leah sa paaralan. Sa labas, normal ang pagtuturo ni G. Tanaka. Ngunit ang kanyang mga tingin at kilos kay Leah ay may halong galit. Ang mas malaking problema ay nagsimula nang pumanig ang ilang estudyante kay G. Tanaka. Bago magsimula ang klase, isang estudyanteng nagngangalang Takeshi ang lumapit kay Leah. Siya ay kilala sa pagiging mayabang at pagpuri sa Japan at lubos siyang naniniwala sa mga turo ni G. Tanaka. Tumingin siya kay Leah nang may pangiinis. Ang baho ng pagkaing Pilipino mo. Huwag ka nang kumain dito sa loob, sabi ni Takeshi. Idinagdag pa niya, lagi na lang kayong nagpapakabiktima. Isang mapanirang salita. Sinubukan ni Leah na magtimpi, ngunit sumusobra na si Takeshi. Sumagot si Leah ng mahinahon, ngunit may diin. Ang paghamak sa pagkain ko ay paghamak sa kultura ko. Mali ang mangmaliit ng ibang bansa. Lalo namang nagalit si Takeshi at itinaas ang kanyang boses. Nakuha nito ang atensyon ng ibang estudyante. May ilang pumanig kay Takeshi, habang ang iba ay hindi komportable sa sitwasyon. Sakto namang pumasok si G. Tanaka at natigil ang gulo. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Agad na isinumbong ni Takeshi si Leah, sinabing nagrereklamo ito sa kasaysayan ng Japan at ginugulo ang klase. Hindi na nagsalita si Leah dahil alam niyang lalo lang lalala ang sitwasyon. Tumingin si G. Tanaka kay Leah nang may kahulugan at sinabing mas detalyado nilang tatalakayin ang relasyon ng Japan at Pilipinas sa araw na iyon. Tila hinahamon niya si Leah. Nang magsimula ang klase, tinalakay ni G. Tanaka ang mga patakarang pang-ekonomiya noong pananakop. Sinabi niyang ang mga ito ay mahalaga para sa modernisasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Nag-init muli ang ulo ni Leah. Ang mga patakarang iyon ay para sa kapakinabangan ng Japan at nagpahirap sa mga Pilipino. Ngunit hindi ito binanggit ni G. Tanaka. Tanging ang kabutihan ng Japan ang kanyang idiniin. Ang mas nakakagulat ay ang sinabi niyang umangat daw ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino noong pananakop. Idinagdag pa niyang ginagaya lang ng Pilipinas ang Japan sa pag-unlad nito ngayon. Sa sandaling iyon, muling tinawag ni G. Tanaka si Leah. Tinanong niya kung ano ang masasabi niya sa katotohanang maraming infrastruktura at sistema sa Pilipinas. Ngayon ay nagmula sa panahon ng mga Hapon. Lahat ng mata ay muling napunta kay Leah. Tumayo si Leah. Handa nang sumagot ng mas maayos at lohikal. Ang mga patakaran noong pananakop ay hindi para sa ikauunlad ng Pilipinas, kundi para sa interes ng Japan. Mariin niyang sinabi. Nagbigay siya ng mga konkretong halimbawa kung paano nawalan ng lupa ang mga magsasaka, kung paano pinigilan ang mga negosyong Pilipino, at kung paano nagutom ang mga tao dahil sa sapilitang pagkuha ng kanilang ani. Nagsimulang mamula ang mukha ni G. Tanaka. Ngunit hindi tumigil si Leah. Idiniin niyang ang pag-unlad ng Pilipinas ngayon ay hindi dahil sa pamana ng mga Hapon, kundi dahil sa pagsisikap ng mga Pilipino pagkatapos ng digmaan. Muling tumindi ang tensyon.
Nagulat ang ilang estudyante, habang ang iba, lalo na si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan, ay galit na nakatingin. Ngumisi si G. Tanaka at sinabing hindi objektibo si Lia dahil sa kanyang pinagmulang edukasyon. Ngunit hindi sumuko si Lia. Sinabi niyang lahat ng kanyang sinabi ay base sa kasaysayan. Inutusan na naman siyang umupo ni G. Tanaka at binalaang huwag nang guluhin ang klase. Umupo si Lia, ngunit sa kanyang puso, hindi siya susuko. Pagkatapos ng klase, lalong lumala ang sitwasyon. Pinalibutan si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan kay Lia at pinilit siyang humingi ng tawad. Nagbanta silang huwag na siyang magsasalita, ngunit hindi natakot si Lia. Mas lalo siyang naging matatag. Sinabi niyang hindi siya tumitigil sa pagsasabi ng katotohanan. Nagalit si Takeshi at akmang mananakit, ngunit pinigilan siya ng ilang estudyante. Hindi pa sumasabog ang sitwasyon, ngunit anumang oras ay maaari itong mangyari. Sa tanghalian, kumain muli si Lia mag-isa sa hallway. Alam niyang lalo pang titindi ang gulo, ngunit hindi siya susuko sa kanyang paniniwala. Sa klase sa hapon, patuloy ang masasamang tingin at bulungan. Nahihirapan si Lia, ngunit lalo siyang naging determinado. Pauwi. Muling hinarang siya ni Takeshi. Mas matindi na ang kanyang banta. Kung hindi ka titigil, hindi kita palalampasin, sabi niya. Ngunit buong tapang na tiningnan ni Lia si Takeshi at sumagot, hinding-hindi ko itatago ang katotohanan. Habang pauwi, naramdaman ni Lia na nagsimula na ang tunay na laban. Isang linggo, pagkatapos magsimula ang gulo, lalong lumala ang sitwasyon. Si Takeshi at ang kanyang grupo ay lantaran ng nang-aapi. Binabangga nila si Lia sa hallway at bumubulong ng masasakit na salita. Isang umaga, nang buksan ni Lia ang kanyang locker, isang nakakagimbal na tanawin ang kanyang nakita. Sa loob, may punit na bandila ng Pilipinas at mga papel na may nakasulat na mga salitang puno ng puot tulad ng umuwi ka na sa Pilipinas at mas masasamang mura. Nanginig ang buong katawan ni Lia. Ilang estudyante sa malapit ang nagtawanan nang makita ang locker niya. Halatang alam nila kung sino ang may gawa nito. Sinubukan ni Lia na manatiling kalmado habang inaalis ang mga papel, ngunit sa loob niya, naghahalo ang galit at sakit. Sa klase ng kasaysayan, mas naging agresibo si G. Tanaka. Tinalakay niya ang edukasyon noong pananakop at sinabing ipinakilala ng Japan ang modernong edukasyon sa Pilipinas. Ang pagbabawal sa paggamit ng mga lokal na wika ay isang kinakailangang hakbang daw para sa pag-unlad. Hindi na matiis ni Lia ang galit. Ang patakaran sa edukasyon noon ay para burahin ang pagkakakilanlan ng mga Pilipino at gawin silang tapat sa Japan. Muli, tinawag ni G. Tanaka si Lia. Tinanong niya kung ano ang masasabi niya sa pagbaba ng illiteracy rate sa Pilipinas dahil sa edukasyong Hapon. Tumayo si Lia. Ang layunin ng edukasyon ng mga Hapon ay burahin ang aming pagkakakilanlan. Oo, maaaring bumaba ang illiteracy, ngunit kapalit nito ang pagkawala ng aming sariling wika at kultura. Idinagdag niya na bago pa man dumating ang mga Hapon, mayroon ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas na mula ang mukha ni G. Tanaka. Ngunit hindi tumigil si Lia. Sinabi niyang ang tunay na edukasyon ay dapat gumagalang sa wika at kultura ng mga mag-aaral. Tumindi ang tensyon. Si Takeshi at ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita ng lantad na pagkainis. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Isang tahimik na estudyanteng nagngangalang Miyuki sa harap ang nagtaas ng kamay. Nanginginig ang boses ni Miyuki, ngunit sinabi niya, "Sa tingin ko, may punto si Lia." Ikinuwento niyang nag-research siya at nalaman niyang maraming pagdurusa ang idinulot ng mga patakaran ng Japan. Nagulat si G. Tanaka. Tinanong niya si Miyuki kung saan niya nakuha ang baluktot na impormasyon. Ngunit hindi umatras si Miyuki at binanggit ang mga pag-aaral ng mga historyador at nakakagulat, nagsimula na ring magsalita ang ibang estudyante
Sinabi ni Keita na ikinuwento ng kanyang lolo ang mga pagkakamali ng Japan noon. Sinabi ni Ayaka na dahil sa interes niya sa kulturang Pilipino, nalaman niyang malaki ang pinsalang idinulot ng pananakop. Nataranta si G, Tanaka at pinatahimik sila. Ngunit nagbago na ang hangin sa silid. Nagsimula nang may pumanig kay Lia. Hindi lahat ay pumanig kay Lia. Si Takeshi at ang kanyang grupo ay galit pa rin. Ngunit hindi na nag-iisa si Lia. Pagkatapos ng klase, lumapit sina Miyuki, Keita at Ayaka kay Lia. Sinabi nilang hinahangaan nila ang kanyang tapang. Salamat daw kay Lia, nagkaroon sila ng bagong pananaw sa kasaysayan. Sa kabilang banda, lalo pang lumala ang pang-aapi ni Takeshi. Sa tanghalian, tinapon niya ang baunan ni Lia sa sahig. Nalungkot si Lia habang tinitingnan ang nagkalat na pagkain. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit si Miyuki at ang kanyang mga kaibigan at tinulungan siyang maglinis. Inalok ni Miyuki ang kanyang baon. Naglabas din ng pagkain ng iba para ibahagi kay Lia. Naluha si Lia sa kanilang kabaitan. May mga kaibigan na siyang sumusuporta sa kanya. Sa hapon, pumasok si G, Tanaka, na may mas mahigpit na itsura. Nagbabala siya laban sa maling impormasyon, ngunit iba na ang reaksyon ng mga estudyante. Mayroon nang nagtatanong at humihingi ng iba't ibang pananaw. Pauwi, muling hinarang ni Takeshi si Lia. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya sina Miyuki, Keita at Ayaka. Buong tapang nilang sinabihan si Takeshi na tumigil na. Nagulat si Takeshi at umatras, ngunit nag-iwan ng masamang tingin. Nagpasalamat si Lia sa kanyang mga kaibigan. Hindi na siya nag-iisa. Pauwi, nakaramdam siya ng pag-asa. Ang katotohanan ay mananaig. Habang dumarami ang sumusuporta kay Lia, lalo namang naging agresibo si G. Tanaka. Sinadya na niyang ipahiya si Lia sa klase. Sa klase ng kasaysayan, tinalakay niya ang pagbubukas ng Pilipinas sa modernisasyon. Sinabi niyang kung hindi dahil sa Japan, mananatiling atrasado ang Pilipinas. Muli, tinawag niya si Lia. Kalmado siyang sumagot. Sinabi niyang ang Pilipinas ay may sarili ng kilusan para sa reforma bago pa man dumating ang sinuman. Tulad ng mga ideya ni na Jose Rizal at iba pang reformista. Ngumisi si G, Tanaka, at sinabing ang mga ideyang iyon ay impluwensya lang ng kanluran at walang orihinalidad. Ngunit hindi na nag-iisa si Lia. Nagtaas ng kamay si Miyuki at sinabing napaka-progresibo ng mga ideya ni na Rizal. Sumang-ayon din si Keita at idinagdag na mayaman ang kasaysayan ng Pilipinas bago pa ang kolonyalismo. Nataranta si G. Tanaka at sinabing, ang mga impormasyong iyon ay pinalaking kwento lamang mula sa Pilipinas. Ngunit isang hindi inaasahang boses ang narinig mula sa likod. Isang tahimik na estudyanteng nagngangalang Takuya ang nagtaas ng kamay. Nanginginig ang kanyang boses. Ikinuwento niyang ang kanyang lolo sa tuhod ay isang opisyal na nadestino sa Pilipinas. Bago ito mamatay, inamin nito ang maraming pagkakamaling ginawa ng Japan. Sinabi ni Takuya na nabasa niya sa tala-arawan ng kanyang lolo sa tuhod na humanga ito sa kultura at talino ng mga Pilipino. Inamin niya na marami siyang maling akala na mula ang mukha ni G. Tanaka. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing huwag maniwala sa mga personal na kwento. Ngunit nagbago na ang mga estudyante. Tumayo si Ayaka at sinabing ang pinakamahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan ay ang pagtingin sa lahat ng panig. Hindi na lang si Lia ang lumalaban kay G. Tanaka. Marami na sila. Sa huli, itinigil ni G. Tanaka ang klase at ipinagbawal ang pagbibigay ng personal na opinyon. Pagkatapos ng klase, nagtipon ang mga estudyante sa paligid ni Lia. Nagplano silang mag-aral ng sama-sama. Ipinakita ni Takuya ang tala-arawan ng kanyang lolo, ngunit hindi ito nagustuhan ni Takeshi. Sa tanghalian, mas naging organisado ang kanilang pang-aapi.
Nilapitan ni Takeshi si Lia at nagbanta. Tigilan mo na ang pag-impluwensya sa mga Hapon. Kung hindi, gumamit pa siya ng mga salitang rasista. Hindi natakot si Lia. Ang paghahanap sa katotohanan ay karapatan ng lahat, anuman ang lahi. Sagot niya, nagalit si Takeshi at akmang mananakit. Ngunit pinigilan siya ng mga kaibigan ni Lia. Sa hapon, naging mas strikto si G. Tanaka, ngunit ang mga estudyante ay hindi na basta-basta naniniwala. Nagsimula na silang mag-isip ng kritikal. Pauwi, hinarang ni Takeshi at ng kanyang mga kaibigan sina Lia. Ito na ang huling babala, sabi niya. Humingi ka ng tawad bukas. Kung hindi, malalaman mo. Hindi sumuko si Lia. Pauwi kasama ang mga kaibigan, nag-alala sila. Ngunit nangako silang hindi iiwan si Lia. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Lia lahat sa kanyang ama. Nag-alala ang ama sa kaligtasan niya, ngunit pinuri ang kanyang ginagawa. Handa siyang pumunta sa paaralan, ngunit sinabi ni Lia na gusto niyang lutasin ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Naniniwala siyang malalampasan nila ito. Kinabukasan, pagdating ni Lia sa paaralan, iba ang bunigi, pinagtitinginan at pinagbubulungan siya. Pagpasok sa silid, isang mas malaking gulat ang sumalubong sa kanya. Sa kanyang desk, may mga nakaprint na papel mula sa internet na naglalaman ng mga anti-Pilipino na mensahe at mga direktang banta sa kanya. Si Takeshi at ang kanyang grupo ang may gawa nito. Kalmado niyang inalis ang mga papel, ngunit puno siya ng galit at lungkot. Dumating si Miyuki at nagalit sa nakita. Hindi tama ito! Sigaw niya. Dumating din sina Keita, Ayaka, at Takuya para suportahan siya. Sa klase ng kasaysayan, pumasok si G. Tanaka na may kumpiyansa. Tinalakay niya ang tungkol sa mga Pilipinong kusang loob na sumali sa hukbong Hapon. Sinabi niyang ito ay tanda ng kanilang pagmamalaki bilang bahagi ng imperyo ng Japan. Nag-init ang ulo ni Lia. Iyon ay sapilitang pagsali, hindi kusa. Muli, tinawag ni G. Tanaka si Lia. Tinanong niya kung ano ang masasabi niya sa sakripisyo ng mga Pilipino para sa tagumpay ng Japan. Tumayo si Lia. Alam niyang ito na, ang huling laban. Sa isang malinaw na boses, sinabi niya, ang pagsali sa hukbong Hapon ay hindi kusa. Ito ay dahil sa pamimilit at para mabuhay. Binanggit niya ang sapilitang pagpapalit ng pangalan, pagbabawal sa wika, at pagpilit sa pagsamba sa emperador. Ang sabihing kusa ito ay pagbabaluktot sa kasaysayan, mariin niyang sinabi. Binanggit din niya ang sapilitang paggawa at ang isyu ng mga comfort women ang libu-libong kababaihang Pilipina na inabuso. Tumigas ang mukha ni G. Tanaka, ngunit nagpatuloy si Lia. Ang imperialismong Hapon ay hindi para sa kalayaan ng Asya, kundi para sa interes ng Japan. Nag-iwan ito ng sugat na hindi na maghihilom. Sa sandaling iyon, isang palakpakan ang umalingaw-ngaw. Nagsimula ito kay Miyuki, sinundan ni Keita, Ayaka, at Takuya. At nakakagulat, sumunod ang iba pa. Mahigit kalahati ng klase ang pumalakpak. Nataranta si G. Tanaka at sinigawan sila. Ngunit hindi tumigil ang palakpakan. Tumayo si Takeshi at sumigaw. Binabaluktot ng isang Pilipino ang kasaysayan ng Japan. Ngunit kakaunti na lang ang pumanig sa kanya. Tumayo si Miyuki at sumagot, ang sinasabi ni Lia ay katotohanan. Binanggit muli ni Takuya ang talaarawan ng kanyang lolo. Sinabi ni Keita, ang tunay na katapangan ay ang pag-amin sa pagkakamali. Inihalintulad niya ito sa pag-amin ng Germany sa Holocaust. Sinabi ni Ayaka, ang tunay na pagmamalaki sa Japan ay hindi sa pagtatakip sa nakaraan, kundi sa pag-amin nito para sa mas magandang kinabukasan. Ipinagmamalaki kong maging kaibigan ni Lia, nagbago na ang buong silid. Naging minorya na si Takeshi at ang kanyang grupo. Sa huli, umalis si G. Tanaka sa silid
Nagbabantang isusumbong ang lahat sa principal. Ngunit hindi na natakot ang mga estudyante. Pagkatapos ng klase, mas marami pang estudyante ang lumapit kay Leah. Sa tanghalian, masaya silang nagsalo-salo. Wala nang nang-aasar sa pagkain ni Leah. Marami pa ang gustong tumikim. Nagbago na ang pananaw ng lahat. Pauwi, huling lumapit si Takeshi. Ngunit hindi na para magbanta. Mukhang, "Mali yata ako," sabi niya sa mahinang boses. Inalok siya ni Leah na sabay silang mag-aral ng tamang kasaysayan. Pagkatapos mag-alinlangan, tumango si Takeshi. Pauwi, naramdaman ni Leah ang tagumpay. Ang nag-iisang laban ay naging laban ng marami. Ilang araw pagkatapos ng debate, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Si G. Tanaka ay lilitaw sa NHK, ang national broadcast ng Japan, para humingi ng tawad sa publiko. Tinawag si Leah ng kanyang ama para manood. Sa telebisyon, iba ang itsura ni G. Tanaka. Seryoso at mapagkumbaba. Inamin niyang mayroon siyang makitid na pananaw sa kasaysayan. Inamin niya ang kanyang kakulangan sa pag-unawa sa pinsalang idinulot ng Japan sa Pilipinas, at buong puso siyang humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan. Ang mas nakakagulat ay nang banggitin niya na isang matapang na estudyante mula sa Pilipinas ang nagmulat sa kanya. Hindi niya pinangalanan si Leah. Ngunit sinabi niyang ang katapatan at tamang pananaw ng estudyanteng iyon ang nagpabago sa kanya. Nangako siyang magsisikap para sa mas magandang relasyon ng Japan at Pilipinas. Bilang isang guro, gagawin niya ang lahat para magturo ng balanseng kasaysayan. Hindi makapaniwala si Leah. Ang matigas na si G. Tanaka ay humihingi ng tawad. Sabi ng kanyang ama, iyan ang lakas ng katotohanan. Kinabukasan sa paaralan, iba na ang lahat. Binabati siya ng lahat, maging ng mga senior. Sinalubong siya ng mga kaibigan niya ng may ngiti. Si Keita ay nagpasalamat dahil nagbago ang kanyang pananaw. Sinabi ni Takuya na kung buhay lang ang kanyang lolo, siguradong matutuwa ito. Sa klase ng kasaysayan, pumasok si G. Tanaka ng may kababaang loob. Yumuko siya sa harap ng klase. Inulit niya ang kanyang sinabi sa telebisyon at humingi ng tawad, lalo na kay Leah. Nagpasalamat siya. Sa tapang nito, nangako siyang magiging bukas na ang klase sa lahat ng pananaw. Ang pinakanakakabilib ay ang pagbabago ni Takeshi. Nagtaas siya ng kamay at inamin ang kanyang pagkakamali. Natuto ako ng marami, sabi niya, at humingi siya ng tawad kay Leah. Tinanggap ito ni Leah ng maluwag. Nagpalakpakan ang buong klase. Sa tanghalian, binalikan nila ang kanilang pinagdaanan. Ang dating nag-iisang laban ay naging tagumpay ng lahat. Maging ang ibang guro ay bumati kay Leah. Pagkatapos ng klase, personal siyang pinuntahan ni G. Tanaka. Muli siyang nagpasalamat at sinabing isang karangalan na maging guro niya. Binati niya si Leah sa pagkakapasa sa Yale at sinuportahan ang kanyang pangarap. Pauwi, naramdaman ni Leah ang lalim ng kanyang karanasan. Ang isang maliit na katapangan ay nagdulot ng malaking pagbabago. Nang gabing iyon, masayang nagkuwentuhan sila ng kanyang ama. Ipinagmalaki siya nito. Handa na si Leah para sa kanyang bagong simula sa Yale. Ang kanyang karanasan sa Japan ay magiging isang malaking pundasyon sa kanyang pangarap. Ilang araw pagkatapos, nagpaalam na si Leah. Buong puso siyang sinuportahan ng kanyang mga kaibigan at ni G. Tanaka. Ang kwento ni Leah ay hindi lang kwento ng tagumpay. Ito ay patunay kung paano mababago ng tapang ng isang tao ang puso ng marami at ang lipunan. Ang paglalakbay ni Leah ay nagsisimula pa lang. Ang kanyang katapangan para sa katotohanan ay magpapatuloy. Isang matapang na pahayag mula kay Leah ang nagpabago sa isang silid-aralan, isang paaralan, at sa puso ng isang tao. Isang himala kung saan ang mga dating kaaway ay naging magkakaibigan. Ang katotohanan ay laging mananaig.
Ito ang pinakamahalagang mensaheng iniwan ni Leah. Kayo ba ay nakakaranas ng kawalan ng katarungan o nag-aalinlangan sa harap ng isang bagay na alam ninyong mali? Tularan si Leah at maging matapang. Kahit gaano kaliit ang inyong boses, kung ito ay naglalaman ng katotohanan, kaya nitong baguhin ang mundo. Ang isang matapang na salita mula sa inyo ay maaaring lumikha ng isa pang himala. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, mangyaring i-like at mag-subscribe. Magbabalik kami na may mas maraming nakakaantig na kwento.